Ng Huwebes. Pag-usapan pa rin po natin, ito pong mainit-init pa rin po issue hinggil nga po sa mga infrastructure projects, mga flood control projects, hindi lamang po sa Bulacan, of course, dito po sa Metro Manila. Kamakailan po, meron pong kine-question si Senador Sherwin Gatchalian na siya pong chairman ng Senate Finance Committee. Kung inyo pong matatandaan, kung nakapanood po kayo ng budget hearing po kaugnay sa 2026 budget ng DPWH, meron po siyang mga kine-question doon po, mga na-red flag po na mga project. Particular po dito sa Metro Manila, yung sa may Muntinlupa. So para po magbigay po linaw, magbigay karagdagan po ng mga karagdagang detalye, impormasyon hinggil nga po doon sa mga tinutukoy ni Senador Gatchalian, ay minabuti po nating kunin ang panig po ng mismong kinatawan ng Muntinlupa City sa Kongreso, si Congressman Jaime Fresnedi. Magandang tanghali po, Kong. Welcome po sa DWICLU Channel 23, Kong. Drew Nasino po. Yes, magandang tanghali rin, Drew, no? At maraming salamat sa pagkakataon na ako ay pinagbigyan ninyo na magkakwentuhan, magkaliwanagan. Yes. At tungkol dito sa nabanggit ni Senator Sherwin Gatchalian noong nakaraang budget hearing. Tama ka na nagkaroon ng kalituhan dahil ang nakalagay sa National Expenditure Program ay generic entry. Alam naman natin, pag sinabing generic ay halos lahat ay naroon, pati mga hindi naka-itemize, no? Akala ng tao ay ganoon din ang paniniwala naman ni Senator Win Gatchalian na merong bagong proyekto at merong rehabilitation. Bakit nagkaganon? Bago, tapos at the same year ay merong rehabilitation. Ito ay kaya nga dito nagkaroon ng kalituhan, kaya sa pananaw ng tao ay parang ito ay double projects. Naging questionable, gano'n. Kaya hindi naka-breakdown kung ilan at saan talaga mapupunta ang pondo. Alright. Parang isang building lang ang pinopondohan ng 2 beses. Ganun ang lumalabas. Pero hindi po yun ang totoo. Ang totoo po, yung amount na 30.3 million na tinutukoy ay para sa 5 magkakaibang proyekto sa Barangay Putatan. Magkakahiwalay. Merong bago, merong i-rehabilitate. Lahat pawang lehitimo at kapakipakinabang sa komunidad. At ngayon mismo, nung the following budget hearing, mismong si Senator Win Gatchalian na ang naglinaw na wala pong duplication at walang red flag sa mga proyekto ng Muntinlupa. Dahil nag-reach out sa kanya si Mayor Rufy Biason, at ipinaliwanag si Senator Sherwin na yung barangay nito ay isang napakalaking barangay. Mahigit na 100,000 ang populasyon. Katumbas ng isang lungsod na sa ibang lugar. No? Kaya ito yung nangyari. At ako ay natutuwa, nagpapasalamat naman kay Senator Sherwin na niliwanag niya mismo na wala palang duplication. Alright. Doon sa kanyang nabanggit nung una. Opo, pero nung una po itong pumuntok itong issue na ito, ano hong naging reaction po ninyo? Nagulat ho ba kayo? Napuzzle ho ba kayo? Ano ho ba, kumbaga nagtaka rin ho ba kayo? Paano nagkaroon ng ganong idea o paano lumutang yung ganong idea from Senator Sherwin? Siyempre, nagulat kami dahil merong kasing naisabit na paunang kopya ng yung NEP o National Expenditure Program ang DPWH sa amin tanggapan. At doon ay nakalagay
itong mga proyekto sa Barangay Putatan na maraming nag-request for rehabilitation at nag-request din ng bagong multipurpose hall para sa mga komunidad. Kaya bilang kinatawan naman ng Muntinlupa sa Kongreso, tungkulin kong siguraduhin na malinaw sa ating mga kababayan kung saan napupunta ang bawat piso ng pondo. Kaya ako, immediately, nung makarating sa akin yung impormasyon na yun, ay sumura tayo sa DPWH Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office para humingi ng opisyal na paliwanag. At ang sagot naman ng District Engineer ay malinaw. Ibang proyekto ang nasa loob ng Barangay Putatan. At hindi iisang gusali lang yan. Okay. Yan po ang ebidensyang ipinakita natin kay Senator Vin Gatchalian, kaya na-resolve rin ang issue at naliwanawan ang lahat. Kasi alam din naman ni Mayor yung kopya ng aming net national expenditure plan. Dahil matagal naman siyang naging congressman, kaya alam niya yung proseso doon sa Kongreso. Alright. Kung lumiham po kayo mismo doon sa District Engineering Office, yes. Nakausap nyo na rin po ba si Secretary itong si Secretary Vince Dizon? Well, hindi kami ay sumulat doon sa District Engineering Office, hindi kay Secretary Vince Dizon. Alright. So, yung Barangay Putatan po, tama, ito isa po sa pinakamalaki na barangay, more than 100,000 po ang residents. Yes. Bukod ho doon, kung ano pa ho bang mga facilities, mga projects, maliban po doon sa sinasabi po ninyo na multi-purpose building or multi-purpose hall? Ito ay actually, bagong multipurpose halls ang gagawin. Pero may mga existing multipurpose halls doon sa Barangay Putatan. Different communities sa Barangay Putatan. At iyon ang mga i-rehabilitate para sa 2026 budget appropriation. Kaya merong bago at merong mga i-rehabilitate na mga multipurpose hall na ginagamit na mga sa katulad halimbawa covered court, ginagamit bilang seminar area, events place, ganun, ginagamit ng community. Yes, Alright. So, kung naliwanagan na rin naman po si Senator Sherwin doon po sa nasabing pondo para po sa 5 project, may maraming beneficiary pala, legit naman ho sa kanya pong pagkakabanggit. Nabanggit niya na yung source po ng confusion yun ngang generic lump sum at nagaling mismo doon sa DPWH. So paano po natin kung maiiwasan yung ganito pong kalituhan sa, of course, sa susunod pang mga budget, let's say 2026, 2027, so on so forth? Yes, magandang tanong yan, Drew, no? Ang totoo, ang problema ay hindi sa proyekto. Alright. Kundi sa paraan ng paglista. Doon sa entry, instead na generic, ay magkaroon, sabi nga, sabi nga ni Senator Vin Gatchalian, ay pati yung dapat yung area, yung lugar, yung mismo yung street, maging specific, i-granular, no? Para i-itemize talaga, pati street ilagay natin. Katunayan, maski nga si Senator Loren Legarda na matagal din naging chair ng Finance Committee, ng Appropriation Committee ng Senate, ay nalilito rin, no? Pero tama, dapat dapat ay merong mga inventaryo ng mga
yung Project, mga yes. bago at yung mga i-rehabilitate. Kaya Alright. sumasang-ayon ako kay Senator Win Gatchalian na kailangan malinaw na i-itemize sa mga entry ng DPWH. Dapat sa simula pa lang, nagkasaad kung ilang proyekto, saan ang lokasyon at ano ang detalye para hindi magkaroon ng misinterpretation. At yan po ang ating paninindigan, Neil. Transparency at clarity sa lahat ng pondo para lagi nating mapangalagaan ang tiwala ng publiko. Opo, bilang panghuling katanungan na lamang po, kung bago namin ho kayo bitawan, so ano po ang inyo pong mensahe, nais pong iparating o panawagan sa inyo pong mga kababayan, and of course, mga kapwa po ninyo rin mambabatas at syempre sa DPWH? Yes, una sa lahat ay maraming salamat sa pagkakataon at na ako ay nabigyan ng pagkakataon na malinawan yung medyo naging kalituhang, naging issue dito sa Muntinlupa at na-mention lang ang City of Muntinlupa. Pero ang totoo, ito ay ganon din ang sitwasyon ng ibang mga lugar. No? Ako ay nagpapasalamat din sa aking mga kababayan dito sa Muntinlupa na patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa tama. Kilala nila ako na matagal nila akong kilala, naging vice mayor, naging mayor at ngayong congressman, at nakita nila yung aking panunungkulan. Alam kong kumalat online ang mga video at post na nagdulot ng kalituhan. Pero malinaw na ngayon, legit at maayos ang mga proyekto natin. Alright. Sana matuto tayong lahat na suriin muna bago maniwala. Alright. Okay. Dahil ang disinformation ay lason sa katotohanan at sa demokrasya. Ang mahalaga, patuloy tayong nagtatrabaho ng tapat para sa kapakanan ng bawat Muntinlupeño. At yan po ang ating ipinapakita dito sa aming lungsod. Tayo ay tapat na naglilingkod, binibigay natin ang tama para sa aming mga mamamayan. At sa huli, ang totoo at mabuting gawa ang laging mananaig. Ito ang katotohanan. Kaya maraming salamat. Salamat po, Drew, sa Kong. pagkakataon Opo. na iyong binigay. Salamat po, Kong, at malinaw naman po at ang inyong pahayag. Magandang tanghali po, Kong. Ingat salamat po. din, Drew. Yeah. Ingat po. God bless po. Yan, good luck Ingat. po. Welcome. Salamat. Si Muntinlupa City Lone District Representative Jaime Jimmy Fresnedi ang inyo pong napakinggan. Balitang Bayan! So, klaro na po tayo doon, doon sa Muntinlupa, all clear na. O, ito, mula sa Muntinlupa, tayo naman po ay magtungo sa balita mula dyan sa Kamanava. Tagumpay na medical mission ng PCSO at STL Malabon sa Barangay Tanyong at Tonsuya. Naging matagumpay.